SONA 2026 Super Radio DZWB Special Coverage. Kaya sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan, mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Mahiya naman kayo sa mga kabahayan nating naanod o nalubog sa mga pagbaha. Mahiya naman kayo lalo sa mga anak natin na magmamana sa mga utang na ginawa ninyo nang binulsan nyo lang ang pera. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Mahiya naman kayo. Ito ang mabigat na salitang binitiwan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang State of the Nation Address noong nakaraang taon. Ito ang ugat ng kaliwat-kanang investigasyon sa anomalya sa iba't ibang flood control project ng gobyerno. Isa sa pangako sa 2025 SONA ni Pangulong Marcos ay lutasin at pagbayarin ang mga taong nasa likod ng anomalyang ito. Kamustahin natin mga kapuso? Natupad ba o napako ang mga pangako sa SONA? Sa 2025 SONA ng Pangulo, tumatak sa isip at puso ng Pilipino ang mga katagang mahiya naman kayo. Pinasaringan dito ng Pangulo ang mga dati at kasalukuyang opisyal ng gobyerno, politiko at contractors na nagpasasa sa pondo ng taong bayan para sa mga multong proyektong pang-infrastruktura, lalo na ang may kinalaman sa pagkontrol o pangontra sa malawakang pagbaha. Nasundan ito ng serye ng investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee kasabay ng pagsisiyasat ng Department of Justice at Office of the Ombudsman. Nagtatag din ang Pangulo ng Independent Commission for Infrastructure o ICI na nakapagrekomenda sa Ombudsman ng paghahain ng kasong kriminal laban sa mga sangkot sa flood control anomaly. Resulta nito ang pagsasampa ng kaso laban kina dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico, dating Senador Ramon Bong Revilla at Senador Jinggoy Estrada, gayon din sa mga opisyal ng Department of Public Works and Highways at mag-asawang kontratista na sina Sara at Curly Discaya. Pero kabilang sa nakaligtas sa kaso at naging state witness, sina dating GPWH Undersecretary Roberto Bernardo at dating Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara, at inihahabol pang gawin ding state witness si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan. Si Zaldico hindi pa rin natutunton ng mga otoridad habang ang iba pang sangkot ay patuloy na iniimbestigahan. Bilyon-bilyong piso ang napunta sa bulsa ng iilan sa anomalyang ito na nag-ugat sa irregular na budget insertion, questionabling paggamit ng unprogrammed funds at umano'y bilihan ng proyekto ng mga tinaguriang kontratista. Sabi ng Malacanang, gumawa na ng hakbang para matiyak na hindi na ito mauulit. Wala pang 1 year Tuesday. Marami nang nakasuhan. Marami na ang humaharap ngayon sa korte. Marami na ring pera. Almost 1 billion na ang naisole ng ibang mga naakusahan dito sa flood control mess. May mga properties na na-freeze. So, hindi ito simpleng naging trabaho. So, ang ginawa ng Pangulo, kailangan ingatan ng pondo. At isa ito sa naging cause kung bakit siguro hindi masyado umangat ang ekonomiya natin, maliban sa Middle East crisis. Kasi masyado naghigpit ang BBM sa pag-release ng pondo, especially sa infrastructure. Laman din ng 2025 SONA ng Pangulo ang kanyang foreign policy na friends to all, enemy to none. Kaya naman kahit paulit-ulit ang China sa pagtatangkang agawin ang teritoryo ng Pilipinas, sabi ng Pangulo, mananatiling pagtitimpi at pasensya ang paiiralin pero tiniyak pa rin na hindi isusuko ang kahit isang pulgada ng teritoryo ng bansa. Hindi niya isusurrender even a square inch of our territory to any foreign power. Yan ang maliwanag na sinabi ng Pangulo. Pero ang anumang issue ay dapat na dinadaan sa diplomatikong pamamaraan. Hindi nagpo-provoke ang Pangulo ng anumang gulo.
Ang ipinaglalaban lang ng Pangulo kung ano yung interest natin. Para sa sektor ng edukasyon, ipinangako ni Pangulong Marcos na bago matapos ang kanyang administrasyon, sisikaping makapagpatayo ng 40,000 silid-aralan sa buong bansa. Mababayaran na rin anya ang overtime ng mga guro at mababawasan na ang kanilang trabahong pang-administratibo na hindi naman dapat sila pa ang gumagawa. Babantayan din anya ang mental health ng mga bata. Kaya magdaragdag ng mga school counselor para pangalagaan ang lagay ng kaisipan ng mga bata. Pero nitong mga nakaraang linggo, magkakasunod na insidente ng karahasan sa iba't ibang paaralan sa bansa ang kinasangkutan ng mga estudyante at nangyari pa ang kauna-unahang insidente ng mass shooting sa paaralan sa Tacloban City. Doon sa classrooms, meron ng ugnayan ang DPWH, DepEd at ang LGU. Ang pondo para sa pagpapatayo ng classrooms ay ibibigay sa LGU para mas mapabilis ang paggawa. Kasi ito yung isa sa mga pinakamabilis na pwedeng pamamaraan para maitayo lahat ang mga classrooms na para sa ating mga estudyante. Tungkol naman sa pag-hire, oo, nakita natin marami nang hinahire ng mga teachers, marami din ring na-promote at yung mga pay nila, pinagmamalaki natin na talagang ang Pangulo ay tinutukan ang sitwasyon ng ating mga guro. Kasi malaki po ang respeto ng Pangulo sa ating mga guro. Hindi rin malilimutan ng mga Pilipino ang isa sa pangako ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na palalaganapin ang 20 pesos na bigas sa buong bansa sa pamamagitan ng daan-daang Kadiwa stores. Nagbabala pa ang Pangulo sa mga trader na magmamanipula ng presyo ng palay at bigas. Sa ngayon, tuloy ang Benteng Bigas Meron Na program, pero limitado pa rin sa vulnerable sectors gaya ng senior citizens, solo parents, persons with disabilities at mga miyembro ng 4Ps. Pero may napanagot na bang mga mapagsamantalang mga trader ng palay at bigas? Okay, sa ngayon, ang datos ay halos 1,000 na. Yung Kadiwa centers nationwide. At ito naman ay napapakinabangan na rin ng ating mga kababayan. Bumaba ang presyo ng bigas, in a way, yes. Samantala, iniutos din ng Pangulo sa kanyang 2025 SONA na bilisan ang paglalagay ng supply ng kuryente para sa natitira pang 2.5 milyong bahay sa bansa na wala pang kuryente. Gagamitin anya ang lahat ng uri ng renewable energy para matupad ito at matugunan ang problema sa kuryente sa ibang mga lugar sa bansa at mapababa ang presyo nito. Pero sa kabila nito, bakit patuloy ang pagtaas ng singil sa kuryente at maraming consumers pa ang dumaranas ng tinatawag na bill shock dahil sa taas ng kanilang bayarin? As of December 31, 2025, household energization ay umabot na sa 94.93%. At ang nasiserbihan na ay 28,745,640 out of 30,279,485 potential households. So, sa renewable naman po, as of 2026, more than 25% ng power supply ng Pilipinas ay galing sa renewable energy. Sa usaping pangkalusugan, naging matunog ang pangako ng Pangulo sa zero balance billing para sa mga mauospital. Ibig sabihin, sagot ng gobyerno ang hospital bill ng pasyente sa mga ospital ng Department of Health at nasa regular ward. Pero ang tanong, kaya bang isustain ng gobyerno ang zero balance billing policy dahil sadyang napakaraming mga Pilipino ang may sakit pero walang kakayahang makapagpagamot? Masusustain siya kasi merong Health Emergency Buffer Fund para dito. At the same time, yung PhilHealth, ngayon mabilis na po nakaka-claim at nagkaroon din ng expansion yung coverage nito. So, isa po ito talaga sa inuuna ng Pangulo, ang kalusugan ng bawat Pilipino. Nilinaw din ng Pangulo sa 2025 SONA na ipagpapatuloy at palalakasin ng administrasyon ang Pantawid Pamilyang Pilipino o 4Ps, isa sa pangunahing programa ng gobyerno laban sa kahirapan. 4.4 million ang miyembro ng 4Ps at mahaba ang pila ng mga gustong pumalit sa bawat gumagraduate sa programa. Pero para sa ilan, dole-out mentality pa rin ang ibinubunga nito. Base sa datos ng gobyerno, 1.6 million na rin ang nakagraduate sa 4Ps
Mula nang mag-umpisa ito at marami na ang nakapagtapos ng pag-aaral at naging profesional dahil dito. Hangad din ng Pangulo na makalikha ng mas maraming trabaho para sa mga manggagawang Pilipino at inaasahan niyang magmumula ito sa mga investment na kanyang naiuuwi mula sa biyahe niya sa iba't ibang bansa. Pero base sa data ng Philippine Statistics Authority, nasa 2.50 million ang mga Pilipinong walang trabaho hanggang nitong May 2026, mas mataas kumpara sa 2.41 million noong Abril. At sa kabila ng anomalya sa flood control projects, tiniyak ng Pangulo na tuloy ang malalaking proyektong pang-infrastruktura. Nariyan ang kaliwat-kan ng proyekto sa mga kalsada, tren, pantalan, paliparan, patubig at murang pabahay. Yung iba parang hirap na hirap, saan ba titira? Pero sa programa ng 4PH, may dissenting pabahay na ipinagkakaloob ang Pangulo sa ating mga kababayan. So, mas mabilis po ang trabaho ngayon, sa totoo lang. Mas mabilis, kasi dati parang medyo na ang talay yung pabahay ng Pangulo eh. Pero with Secretary Aliling, ang bilis ng pagti-turnover ng mga unit sa ating mga kababayan. Pati po yung DPWH, yung paggawa ng mga kalsada, pagtugon sa mga bahaing lugar, tinutukan po yan DPWH. Sa ngayon, nakakukuha ang mga piling sektor ng diskwento sa pasahe sa MRT at LRT. Mula sa dating 20% discount, ay ginawa na itong 50% discount para sa mga estudyante, senior citizens at PWD. Sa SONA 2026, muling ilalahad ng Pangulo ang tunay na lagay ng bansa. Ito yung sinabi niyang tapusin niyo yung anti-political dynasty. Bakit? Kailangan sa kanya, dapat sa kanya masimulan yung paglaban sa dinastiya. Kahit sabihin natin, sige, yung mga Marcos, yung iba dyan, mga ibang politiko, sabihin natin may dinastiya. Kaya nga, gusto niya kahit papano masimulan sa panahon niya, sa panahon ni Pangulong Marcos Jr., ang pagbalangkas at pagpasa ng batas. Muli tayong manunood at makikinig, pero sabay-sabay din tayong magbabantay kung natutupad ba ang mga ito. Ang gusto lamang naman ng mga Pilipino ay bumuti ang lagay ng kanilang pamumuhay. Pagkain sa kumakalam na sikmura. Trabaho at magandang sweldo para sa disenteng pamumuhay kasama ang kanilang pamilya. Pagsawata sa korupsyon at pagpanagot sa mga abusado. Ako si Tuesday Sagunyu ng Super Radio DZWB para sa SONA 2026. SONA 2026 Super Radio DZWB Special Coverage.